Desperado na. Lagot na bisto agad. Pres Marcos Jr. na nanaginip na naman. Ayan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. Eto mga kababayan, simulan po natin sa mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media at eto, Jose Claire Castro nagbigay po ng kanyang pahayag sa pagkondena ng taong bayan dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Ayon po sa kanya, ang masakit kapwa Pilipino, kinukondena pa ang ibang ginagawa ng Pangulo. Jose Claire Castro malungkot sa pambabatikos, na natatanggap ng kanyang boss. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, no? If your boss is not doing good, no? Tapos hindi pa epektibo ang kanyang communication team, to counter, no? To make him look good. Yun po ang trabaho mo, Jose Claire Castro, di ba? Palpak ka kasi kaya yan, no? Masyado nang nahahalata or masyado nang hindi na napagtatakpan yung kanyang mga ibang ginagawa na sinasabi mo. Nagbahagi ng kanyang pagkalungkot dahil sa pambabatikos na natatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula mismo sa mga kababayan niya. Mismo sa kababayan niya. Ayon kay Castro, nakakalungkot na may ginagawa ang Pangulo para maaksyonan ang sigalot sa West Philippine Sea. Ay, aray ko po. No? Ayan kasi masyado kayong nag-focus sa West Philippine Sea. Alam nyo naman, ang mga Pilipino hindi naman nabubuhay sa West Philippine Sea. Di ba? Mag-focus kayo sa totoong problema ng ating bansa, hindi yung mayat mayang may issue na ipinupukol sa inyo. Sagot nyo, West Philippine Sea. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa pagkalungkot ni Castro? Malungkot ka kung gusto mo. Di ba? Eto pa mga kababayan, etong sinasabi kong President Bongbong Marcos Jr. na nanaginip na naman. Dahil po dito sa post or mismong si President Bongbong Marcos Jr. nagsabi, ginawa ni Isko ang 200 housing in just 3 months. Panaginip lang sa amin yon sa NHA, National Housing Authority. No? Nako po. Panaginip na naman mga kaubayan. Ito bakit panaginip sa inyo tapos kay Mayor Isko natutupad? Diba? Napakalaki namang question mark, mga kababayan. Ikaw na presidente, hindi mo kayang gumawa ng 200 housing or house in just 3 months. Yung mayor nagawa. Anong meron sa mayor at wala kay sa presidente? Hindi ba ito Hindi ba ito nakakahiya, no, mga kababayan? Masyado naman po kayong nakakahiya, President Bongbong Marcos Jr. You are the president. All government resources hawak mo. Diba? Tapos hindi mo kaya, 200 lang. Sabi mo nga 1 million per year. Diba? 1 million per year. Tapos 200 panaginip lang pala. Pinagluloko mo palang taong bayan nung nagsabi kang 1 million per 1 million housing bawat taon, di ba? Grabe po, no? Nagulat si President Bongbong Marcos Jr. Sa bilis ni Mayor Isko Moreno sa paggawa ng 200 housing units sa loob lamang ng 3 buwan. Ayon kay PBBM, ito ay isang panaginip para sa kanila na hindi magawa-gawa ng National Housing Authority
gustong magpaturo ni PBBM kay Isko kung paano ito gawin. Ayan mga kababayan, presidente, gustong magpaturo sa mayor. Ayan kasi, natutulog ka lang siguro, nasa local government ka pa. Pero teka lang, di ba? Ito 200 lang po ito. Ang kanya pong pangako ay 1 million per year, di ba? So ibig sabihin mga kabayan, wala pala talagang concrete plan, no? Walang concrete plan yung 1 million per year na housing units. Niloloko nga lang talaga tayo mga kabayan. No? Bakit ba ang gobyernong ito ang hilig-hilig sa kasinungalingan, no? Ang gobyernong ito ang hilig-hilig sa kasinungalingan, mga kababayan. Kasi ito pang isang balita, mga kababayan, ayon naman po ito sa Department of Trade and Industry, no? DTI, kampanteng kasya ang 500 pambili ng Noche Buena. Aba, niloloko nyo ba kami? Pag sa ordinaryong Pilipino, sa mga karaniwang Pilipino, 500 kasya na. No? Pag sa inyo, kahit billion pang party-party na yan. Yung anak nga ni Rapi Tulfo, di ba? Gumasos ng ilan yon? Nakalimutan ko lang kung ilang milyon yung binayaran. Isang bayaran lang yun. Isang gabi lang, di ba? Millions po ang binayaran. Tapos pagdating po sa aming mga karaniwang Pilipino ay 500, pambili ng Noche Buena, kasya na. Balik rin po natin mga kabayan. Kayo ang bibigyan namin ng 500. Okay? Pagkasyahin nyo, baka pambili pa lang yan ng bigas. Diba? Hindi nakakasya. Niloloko talaga tayo ng gobyernong ito mga kabayan. Isipin mo, special na okasyon. Special na okasyon. Pasko po yan. Okay? 500 pesos daw. Pambili ng Noche Buena. Kasya na. At kampante pa sila. O kayo mga kabayan, yung 500 pesos, kasya nyo ba yan? Kahit isa ka lang. Kasya mo na ba yan? Yung 500 pesos, Noche Buena? Nako. Ang labo naman ng gobyernong ito, mga kabayan, no? Speaking of kasinungalingan, eto mga kabayan, desperado na. Okay? Desperado na po ang gobyernong ito. Sabi po dito ni Atty. Topacio sa mga pakulo ng palasyo at masyadong pagiging desperado dahil sa patuloy na paglalabas. Ano kayang nilabas? Eto, pakinggan po natin to. Masyadong desperado na ang Malacanang. Wala namang ebidensya. Sasabihin lang nila, kinontak daw si Marcos pa doon. Sabi ang Pangulo pa. Hinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Nilapitan sila. No, nakikipag-negotiate mga kabayan. Presidente mismo. It is very impossible, no? Parang mayroong hindi, parang mayroong inconsistency, no? Dito sa sinasabi ng Pangulo. Bakit? You are the president. You have all the resources, no, to make him stop. Kung ano man ang plano niya, di ba? O nung nilapitan ka, sinabi na blackmail ka, pwede mo nang arestuhin yun. You are the president, no? Pwede mo nang ikulong yun. Bakit hindi nakulong? Kasi hindi totoo, mga kababayan. Diba? Sinungaling kasi. Bakit kailangan niya magsinungaling sa taong bayan, no? May pinagtatakpan ba kayo? Ikaw yung Pangulo, dapat panindigan mo yan. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldico at Ang hirap dito mga kabayan, baka sabihin na naman po nila, AI yan, AI, no? AI na naman ang sisisihin nila. Nako po.
Bina-blackmail daw sila. Di blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldi ko may ganun eh. Pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-malitang pera, may litrato ng maleta, may oras, may araw. May ledger. Sinasabi nila walang pruweba. Ayun na nga yung details. Eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Yun. Diba? Anyway, speaking of halo-halong kalamay na, eto na, kagulo na sa mga revelasyon ni Saldi ko. Yeah, dami. Mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Diba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, diba? Opo. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Yun nga. Majority floor leader yata. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. Si First Lady, nasangkot na. Ngayon, may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Yun. Diba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Wala namang ebidensya. Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo pa. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldi ko at bina-blackmail daw sila. Di blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldi ko may ganun eh. Pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-malitang pera, may litrato ng maleta, may oras, may araw. May ledger. Sinasabi nila walang pruweba. Ayun na nga yung details. Ako sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw i-under oath, pwede kang anonymous eh. Hindi lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Opo. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Di ba? Tinalakay na rin natin yan dito. Opo. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang Ombudsman? Obvious na obvious naman dito halatang halata mo. Akala yata nila mangang taong bayan, ano? Yes. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldi ko. Binabanatan yan si Saldi ko. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldi ko. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. Yun. At yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yun. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Attorney Ruy Rondain na abogado ni Saldi ko. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Opo. Oo, kahit kaibigan ko. Opo. Sa ngalan ng malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan, kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Opo. Pero, sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldi ko. Yun. Na sinasabi, oy, ako kinatawa ni Saldi ko, huwag nyo nang i-cancel ang passport ni Saldi ko. Hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Ala. Di ba? Marami niyan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan sasabihin lang, oy, may abogado si Saldi ko, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Di ba? Resibo. Resibo. Basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, papunta ka sa loob ng Malacanang. May gwardiya dyan. Maglalagbook ka. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Dati ganun Opo.
May logbook, sino ka ba? Opo. Sinong pupuntahan mo? Opo. Malacanang yan eh. Hindi That's naman true. mall yan eh. Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, ay hindi po, mamamasya lang. Magmamasid-masid lang ako, tignan ko yung mga Parang cabinet kami members, kahapon, naglalakad-lakad. na kami. Bakit? Merong nangharas sa aming driver ng isang kotse na parking mismo. Oo. Ano kami, upakan na kami. Pero sabi ko naman doon sa mama, ano bang problema ninyo? Ang laki niya, 6'1". Sana, Puro tato. sana tinuhod mo yung yagmadudo. Hindi. Kahit gaano katangkad yun, pag tinuhod mo yung itlog, tamba yun, Pero maniwala ka. attorney, nakaganon yung isang kamay. Kahit na, kaya masakit. Mamaya, may baril yun. Malay Kahit na pag natin. masakit yung itlog mo, hindi ka na makakabaril. Maniwala ka, subukan mo kay Victor. Well, hindi. Ako naman, attorney, diplomatic Oo. approach lang. Oo, naman. Tama Hanggat naman. kaya nating i-pacify yung tao, yung galit niya. Kasi parang galit na siya nung dumating. Baka iniwanan ng asawa, hayaan mo na. Anyway, pero attorney, dahil nga sa pagkawala mo, marami akong mga... Anyway, ituloy ko lang na-miss yung sa akin. natin. Sige po, sige. Nawala tuloy ako, nasaan ba yung sa akin? Yung sa'yo pa. Ay, Yung, di ba, Yun na. kukunin ng ID mo, di nakalag ka ron, Yun. di ba? Siyempre, di ba, alimbawa ako, pupunta ako sa DOJ, meron ka pang pinifill up, meron ka pang form na ibibigay sa'yo, patunay na kung pumasok ka nga roon, pumunta ka kung saan mo sinabing pupuntahan Opo. mo, Yun nga. pipirmahan ng isang staff, halimbawa, Office of the Executive Secretary. Yes. Opo. Ayun. Sino yung lumapit sa Malacanang? Ayun. Ngayon, kung binablockmail, halimbawa ako'y opisyal, government official ako, at may nang ba-blackmail sa akin, duty kong i-report yun. correct. Tsaka magre-react ka na within that day. Bakit binablockmail mo kami? May Correct. arrestuhin kita. Tama. Criminal offense yun eh. Opo. Grave threats yun. Blackmail is grave threats eh. Correct. Di ba? At may ID pa yun. Hindi, ang problema nga, ginugulo. Yun lang. Kita mo itong ombudsman, sasabihin niya, may mga maipafile na kami. Mga senador, mga congressman. Halatang halata naman, boke. Hanggang senador ka lang, hanggang congressman, para sabihin lang may ginagawa ka. Ano nangyari doon sa mga alegasyon? Laban sa Pangulo, di mo ba imbestigahan yan? Wala. Talaga bang nandyan ka para protektahan ang Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo? Halata naman eh. O yung ICI, pumunta si Arjo Atayde at saka yung si isang congressman na tinuro ni Saldico. Opo. Di ba sabi nila, transparent kami na live stream namin. Hindi nila ni live stream kasi ni-request daw ng congressman, executive session. Tinago. Tinago. Kung merong ganong option pala, di lahat na lang ang pupunta roon, executive session. Wala nang live stream. Wala na. Gumawa pa sila ng guidelines para sa live stream. Hindi naglululuko na tayo nitong ICI eh. At saka sino man laging nandun sa ICI? Si Vince Dizon. Yun. Ano ba ito? Tatakbo ba itong senador o whatever? At nasisira ang independence. Akala ko ba independent ang ICI? Independent Commission on Infrastructure. Again, uulitin ko, ang isang miyembro ng gabinete ay hindi independent. Siya ay alter ego ng presidente. Alter ego, parang siya yung presidente. Kaya nga cabinet eh. Gabinete. Opo. Cabinet. Sabi doon sa isang desisyon, the cabinet member must be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin talagang matalik na kaibigan. Kung matalik ang kaibigan ng Pangulo, bakit nakikialam ka sa independent commission? Bakit lagi ka nandun? Bakit yung presensya mo ay lagi mong pinararamdam? So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.